Saan ko ba dapat endorse to? Ito ay... Ano nga ang problema? Nahilo na ako eh. Ang dami. Brother, excuse me. Halika, lumayo ka dyan. Para good as okay ka na eh. Okay ka na eh. Tabi ka dyan. Yan. Okay na. Ikaw, may alarma. Naribo, ano yung problema mo? Sa brake light. Brake light. Ah, ito yung ano. Naribok din ano. Hindi ka makapag-renew ng lisensya. Oo, dahil nakapad pa rin po. Naka-alarm pa rin. Doon sa issue mo, ano ang pagkahuli sa'yo? Bali, Out of line? Oo, nakatigil. Ikaw naman, Kung birwas lang po kayo sa akin, kung anong... out of line din po kami. O sige, ano yung kwento nun sa'yo? Bali, kasi alam namin, may truck isa dito, may rota. Hindi, ibig sabihin, driver ka ng ano? Driver po ng DLTV. DLTV ng bus. Bus company. Ano yung sinard sa'yo? Ang tapos itong dalawa, anong status? Itong isa, sino ba? Anong pangalan ng isa ng ato nila? Sino si Abragan? Po. Eh po. Si Ito yung Abragan. naki, MIB. Kailangan po niya ng DRC. Ano yung DRC? Driving Diversity Orientation Course. Reorientation. Mag-reorientation siya under the IRR. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi napakaraming motorista mga idolo ang sabay-sabay na dumulog sa ating bida dahil sa kanilang mga problema mga idolo. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang ginawang aksyon ng ating bida na si Congressman Busita ukol dito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Si Asek, Magandang andyan? hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa LTO main office, east of Quezon City, upang aksyonan ni Congressman Busita Pwede na. ang ilan pong mga dinulog na concern o problema ng ating mga Brother. na motorista. Kabilang po Yun sa mga sa'yo, problema ang idinulog po sa kanya. ano nga yun sa Colorong? Tungkol po sa mga revoked license. Ay, brother. Iba pang mga violation na ipinataw. Out of line. Okay, yun sa'yo, yung sa revoke. Revoke din. Yun po sa akin, sir, ay yung sa renewal. Problema lang po, nakatag pa rin po yung alarm ng bus sa akin. Ito sa Baguio City. Ano ang violation doon? Bali, out of line po. Ay, sige. Let's go. Sige, ikaw yung na-revoke. Nasaan yung may asawa? Ito po, yung Brother. O, sige. Halika kayo, sabay-sabay na tayo. Ayan. Okay. Sige. Let's go, let's go. O, dito tayo. Sige kayo. Brothers. Umuwi. Ito lang kayo, Eddie. May mga kasama ako, ha. Brother, punta lang ako AD ha. Okay, Attorney Wendell. Attorney Lance. Good afternoon. Hintayin natin. Revoke. Revoke. alarm tag po. Alarm. Sige, may kausap pa eh. Hi kapatid, si Attorney Wendell. Tumawag ako, nandito siya. Brother, kumusta na yung lakad ko sa'yo? Kaya Sige. Brother, si Attorney Wendell, bumaba lang pong may inasikaso lang sa II. yung in-endorse ko sa kanya, okay na. Resolution sa inyo ni ASIC. Binaba na po namin sa task for release. Sa releasing? Apo. Oo. Eh, kaya lang, saan ko ba dapat endorse to? Ito ay, ano nga ang problema? Nahilo na ako eh. Ang dami. Brother, excuse me. Halika, lumayo ka dyan. Para good as okay ka na eh. Okay ka na eh. Tabi ka dyan. Yan. Okay na. Ikaw, may alarma. Naribo, ano yung problema mo? Sa brake light. Brake light. Ah, ito yung ano. Naribok din ano. Partner, ito yung kapareho ng mga nauna kong inilapit sa inyo ni Executive Director tsaka ni ASEC. Ito yung napatawa ng demerits dahil do sa IRR na Republic Act 10930. Okay. Nag-usap naman na tayo with the Executive Director. Opo.
malinaw nating napag-usapan yan na kayo implementing agency. Pero base doon sa batas, malinaw sa ating lahat na yung implementing rules and regulations questionable. Kasi yung patungkol sa demerit system na kapag driver ka ng public utility vehicle times 2, pag privado hindi, outright revocation, tapos yung mga demerits, no. Ito endorse ko sa'yo. Katulad nung nauna. No, hawakan mo. Pasensya ka na. Okay na po. Marami na po tayong natulungan. Marami na tayong na-resolve. Opo. At nagpas ako ng House Resolution sa Congress para maimbestigahan, para maitama yan. No? Yes, oo. Unfortunately, nag-recess na. Hindi ka makapag-renew ng lisensya. Opo, dahil nakapad pa rin po sa... Naka-alarm pa rin. Tayo doon sa issue mo, ano ang pagkahuli sa'yo? Bali, Out of line. Opo, nakatigil naman po kami nung sa Governor Park Drive ng Bigay dyan. Natin nga ng kamay mo. Guhit ng palad mo eh. Medyo minalas ka muna. Medyo magulo po. Magulo, ano? Ngita mo, ang gulo. Ikaw naman. Nako, hindi naman magulo ang guhit ng palad mo, pero ang dumi. Pinalas din. Ikaw naman, Yung biyernes lang po sa akin, kung anong... out of line din po kami. O sige, ano yung kwento nun sa'yo? Bali, kasi alam namin, may truck isa dito, may rota. Hindi, ibig sabihin, driver ka ng ano? Driver po ng DLTV. DLTV ng bus. Bus company. Ano ang sinard sa'yo? Ang problema lang, partner, may problema sa implementation. Halimbawa, driver siya ng jeep o ng bus. Ito ang instruction ng company, dito ka pumunta. Ay, ang driver naman, di naman natin hinahamak, sunod lang ng sunod sa driver, sa company. So, suma total, kapag sinabing out of line at company driver, pag tinignan natin yung JAW, ang liable doon yung company. Opo. No? Sino pa yung isa nating driver na sabi ay pinabiyahe ng... Saka ano ang biyahe mo? Nalito na ako Ano eh. po, sir, yung biyahe po namin, Santa Cruz, Buendia, doon lang po yung truck isa na. Tapos, Pinabiyahe po kami ng UP Diliman. Yon. Tama, naalala ko na, nahilo na ako eh. Ang dami niyan eh. Ibig sabihin, brother, correct me if I'm wrong, kaya ko lang na-explain sa'yo para madali mong ma-recall. Una, makikita mo sa JAW, pag ako'y driver ng company, nagbiyahe out of line, ang liable company. Hindi ako. Kapareho niya. Inuto siya na magbiyahe doon, di out of line. Siyempre, bilang driver, wala naman siyang kapangyarihan o kakayahan na sabihin, boss, ayaw ko, out of line yan. Siyempre, tatanggalin yan. At siyempre, nagtitiwala sa operation manager. So, in other words, doon sa sinasabing out of line, ang liable talaga yung bus company. Tama po. Maliban sa ating opinion, base yung sa JAW. Opo. Okay. So, yun ang kaso niya. Kaya pasensya ka na, tatlo yung i-endorse ko sa'yo. Opo. No. Tutulungan po natin sila kung naiintindihan naman actually kung marami nga pong ganyang Maraming kapareho nito ang kaso, Yes, ano? yes. Oo, dapat yan. Hopefully, kung ang kaibigan mo yung makaupo sa Senado. With your help po. Oo, uupuan natin. Kasi dapat nagtatrabaho ka sa ibang bagay na eh. Pero imagine, hakot ako ng hakot sa'yo, no? Para akong ahente. Ano? Di ba? Katulad nito, umiyak na yung misis niya. Yung sa Samar eh. Nagdumulog sa opisina eh. May sa Samar pa, no? Pumunta sa opisina eh. Oo, talaga naman. Kaya sa sitwasyon na ito, pati ikaw masyadong naabala. Dapat ang attention mo sa iba na lang eh. Pero yan, tatlo na naman yan. Itong dalawa, pupuntahan ko sa releasing. Opo. Okay, iiwanan ko itong tatlo. Samahan ko yung dalawa sa releasing. Si Reg na lang po. Hanapin niya na lang po si Reg. Pero tinawag na rin po natin. Okay, salamat. Yan yung plan kami. Okay ha? Nasa mabuting kamay na kayo ha? In-explain ko lang initially para may idea na siya. No? Oo. Para malinaw na bakit sinamahan ko kayo. At marami na akong nailapit kay Attorney Lance, Attorney Wendell, and Executive Director. Pagdating naman kay LTO Chief, Asek Bigor Mendoza, dahil alam na nila yan, at talagang, kumbaga sa simpleng salita, biktima kayo ng sistema. Sila naman, hindi nila panahon nung ginawa yung problema na yan. Sila na lang yung nagre-resolva. No, kaya ako pinapaliwanag sa inyo, baka sasabihin ninyo, grabe naman yung LTO, puro kapalpakan. Si Asik Bigor Mendoza, yung DOTR Secretary naman ngayon, lalo pa yan, bago lang.
Tapos si Attorney Lance, Executive Director Pua, at kababanggit ko lang si Attorney Wendell. No? Binabanggit ko, brother, may dala na naman akong problema sa inyo. Trabaho na naman. Hindi naman problema. Hindi, because in-explain ko, baka sabihin ng mga kababayan natin, palpak ang LTO. Ay samantalang, wala pa si Secretary Bautista, si Asik Bigaw Mendoza, Executive Director Pua, Attorney Wendell at nagkaroon na kami ng arrangement, nagpasa ng House Resolution sa Kongreso. Unfortunately, nag-recess. Kaya ganito muna, na dapat yan matulog. Under ng WTC. Ay, under mo nga pala yun. Tama. Okay, let's go. Partners, Ako na po bala. kung bala sa tatlo, ha? Ako. Ha? Huwag na ninyo ang liligaligin, ha? Salamat po. Kasi planchado na yan. Salamat po. Oo, masaya ka na. Let's go. Saan tayo dadaan? Ito na lang, siya baba. Okay, okay. Let's go. Brother, riders kayo? Yes, sir. Ba't may helmet ka? Rider, sir. Rider. Sige. Ito, kapag ka-action release na, isasamahan kita sa taas para itulis mo. Kasi kung may authority. Yes. Oo. Dito tayo. Bango ng office mo, ah. VIP tayo dito kaya. Ang bango, ano? Ang bango. Upo kayong dalawa. Reg. Yan. Ikaw si Mr. Siyempre ganito. Sinong makakapag-check kung okay na to? Pina-check ko na po kay Ma'am Rubina na kung ano yung items kasi si Kayobit po pumunta na dito eh. Siya po yung hindi po makontak ang signal. Okay na. Yung isa. Si Richard Go, yan po hindi ako sure kasi Ito yung ano? si Sir Arvin. Yun nga, ito yung may authorization from Nag-comply the na siya. complied na to eh, ang alam ko eh. Okay. Pati yung neuro. Ako, yun po yung na-comply. So, ano na to? So, i-confirm po namin sa releasing if na-release na yung items. Ano, pumunta siya Hindi dito? siya ma-release kasi ano, si Congressman Busita ang authorization. Nasa Davao yan eh. Okay. Sige, Okay. samahan kita sa taas sa kay ano. Kay Okay, tapos itong dalawa, anong status? Itong isa, sino ba? Anong pangalan ng isa ng ato nila? Sino si Abragan? Po. Kaya po, Si ito yung Abragan. naki, MID. Kailangan po niya ng DRC. Ano yung DRC? Driving Diversity Orientation Course. Reorientation. Mag-reorientation siya under the IRR. Oo, kasi 2 years. 2 years. Pero yan, Orientation lang yan. Orientation. Dito lang yan, Kong. Sa TSD namin. Sige, sasamahan na rin namin yan. Orientation. Sabi na lang natin si TSD na. Gusto ko sana, with respect sa inyo, kasi considered biktima siya eh. Partner, with all due respect. Considered biktima siya, dapat sana huwag nang mahirapan pa. Kasi kaya nga nag-apila kami dito eh. May problema si Reds doon sa IRR. Na-review na namin yan. Na-review na rin ni Attorney Wendell and ED. May problema doon. Na-explain ko nga sa ating mga kababayan, yan ay nadatnan na ninyong problema. In other words, biktima siya eh. Kaya dapat, huwag na natin pahirapan. Ako po. Partner. Oo. bali ano po yan, pina-implement na actually siya sa MID. Waiting na lang po siya for the certificate of completion ng DRC. So ngayon, i-endorse na lang po natin sa TSD para ma-schedule po si sir. Mabilis lang. Kung pwede sana ma-assist na ngayon. Ayaw mo yan ngayon. Oo. Mag-DRC siya ngayon. Ano ilang oras ba years? 1 day, isang buong araw. Confirm. Kawawa naman to. Gano'ng katagal nang walang hanap buhay? Nandito po ba kayo sa Manila? Sir Abragan, nandito po kayo sa Manila? Ilang months ka nang walang hanap buhay? Tawag ko lang TSD. 3 buwan. Oo. Para maano natin. Ma-endorse na, no? Maraming dos kagad po para kung nandito kayo sa Manila, magawa na natin kagad. Ito okay na to, ang alam ko na ano na to eh. Kay? Hindi. Sino ba to? Si Kayo Beat yung nakuha na niya. Yes, sir. Okay na to. Okay na to. Yung isa, ano? Yes, ko. Okay, sige, no problem. Si partner naman, anong Ano, pangalan mo? ito? Jimmy po, Jim. Kabrigar. Pabrigan. Parang walang binigay sa akin si Atty. Lance. O gusto mo, Kong, samahan mo na kita sa releasing para kay God Jr. Sige, para mabilis. Habang tinatawagan. Tinatawagan. Ikaw standby. Kino-coordinate sa ano. Ali kayo. Sama kayo sa amin. Sa traffic. Brother, kumusta? Bakit? DRC. Hindi na kailangan. Walang nakalagay si... Sabi ng BI mo.
Sino sabi? Hindi sa system, kailangan natin. Ang nasa na? Ang governor. Brother, good afternoon. Kumusta? Kumusta? Maraming tao, sir. Release. Maraming tao? Pa-release? Ay, sir. Brother! Good afternoon. Kasi parang nakalagay yata sa system. Kailangan ng business mo, pero hindi kailangan business mo. Makita nyo, ang daming design siyang naka-hold, no? Yes, po. Forward kayo yung compliance niya. Yung neuro niya, doon taga Davao, sa LTO Davao. Na-revoke yung lisensya niya eh. Tapos dahil nasa Davao siya, yan yung lumapit sa atin. Tama ba? Naggawa na lang na authorization na tayo mag-claim ng lisensya niya. Tapos tayo na magbigay sa kanya. May biyahe tayong Davao eh. Ito yung taga Davao na tinutulungan natin. Ito yung masakit. Sige, mamaya ayusin na lang paghawak na natin. Brother, siya yung yung hindi nakayanan ng asawa yung kagipitan sa buhay. Siguro, siyempre, kahit nga sabi ng iba, kahit mahal mo, pag nagugutom ka, sumama sa ibang lalaki yung babae. Oo, kaya malaking problema eh. Dapat ma-resolve yung mga ganitong pangyayari na nabibiktima ng maling apprehension. Yan yung sinasabi ko na yung problemang ito, wala pa si Asek Bigo Mendoza, wala pa yung dating secretary ng DOTR, Secretary Bautista, yung mga kaibigan natin sa LTO, wala pa sila dito nung nagsimula yung problemang yan. Sila lang yung tumutulong sa atin na ma-resolve base sa batas at base sa pangyayari, na ibig sabihin malinaw naman na yung mga tinutulungan natin biktima lang ng maling sistema, no? At talagang kawawa, nadadama yung kanilang pamilya. Yung driver na lumapit sa atin, taga Davao, sigurado matutuwa yan. Oo, kasi sobrang tagal na niyang walang hanap buhay. At alam mo, napakahirap sa mga drivers ng hanap buhay pagmamaneho. Pag sila ay nabiktima ng maling panguhuli, maling pagpapatupad ng batas, hindi lamang sila ang biktima, buong pamilya. No? Kaya kahit busy tayo, may schedule sana tayo, mga ngampanya tayo sa norte. Pero paano mo naman titisin itong mga ganitong, lalo yung isang pumunta sa opisina natin, no? May anak na maliit. Yung isa, ang alam ko, 3 ang anak na maliliit. Walang hanap buhay. Diba? Kung itong mga ito ay may mahina ang disiplina, baka nagnakaw na ito sa kapitbahay, no? So, ibig sabihin, yung akala ng iba, simple lang, pero parang natutulak sila sa kapamakan o gumawa ng masama. Siyempre, yung mga kapatid nating nagigipit at gumagawa ng masama, hindi naman natin ginajustify yung kanilang mali. Pero may mga bagay-bagay na nagtutulak sa kanila eh. Yes. Ito, Brother Matt, itong implementation ng Republic Act 930. Napakarami ng motorista ang na-revoke ang lisensya. Sobra ko. Oo. Ngayon, nakipag-usap na tayo kay Asek Bigo Mendoza at Executive Director Greg Tua.
At pare-pareho naman kami ng posisyon na yung implementing rules and regulations sa batas na ito mali. Kasi wala namang batas na nag-utos na mag-set ng demerit system ang LTO at i-revoke ang lisensya ng motorista na mamimit yung 40 demerits. So wala sa batas. Ikalawa, hindi makatao, hindi makatarungan na outright revocation. Ikatlong problema dyan, maraming beses nating napatunayan na may mga enforcers, may mga police, no? May mga district officers, may mga inspectors, may mga evaluators na hindi marunong magpatupad ng batas. So talagang patong-patong, kasi imagine kung ikaw, Brother Matt, ay mabigyan ng violation o mahuli, mali ang panguhuli, equivalent demerits yun. Paano kung ikaw ay ordinaryong motorista na hindi mo alam na mali pala yung ginagawang panguhuli sa'yo? Kaya kung papansinin mo, yung mga babae nating motorista, marami-rami na rin tayo natulungan na na-revoke ang lisensya. Saka na lang lumalapit sa atin pag na-revoke na ang lisensya. Yung na-permission na sila. 1 year, 2 years, 6 months. So, doon pa lang natin i-appeal. No? Pero na-permission na. Yes, po. Nag-submit tayo ng House Resolution sa Kongreso para maimbestigahan at maitama ito. Tama po. Ang problema lamang, inabot ng recess, hindi pa naimbestigahan para itama yung mali. Marami kasing mali katulad nun doon sa Colorong, base sa JAW, Joint Administrative Order ng LTO. Kapag driver ka ng public utility vehicle, halimbawa ay bus, at ang violation halimbawa ay Colorong, ang liable lang doon yung operator, yung company. Kasi tama naman yun Ang problema yung implementation. Mali. Pinaparusahan yung driver. No? Tama lang naman yun kasi, Brother Matt, kung halimbawa isa kang driver ng bus, ako yung operation manager, sabi ko sa'yo, huwag kang magbiyahe ng Cubao, dumiretso ko ng Baguio. Ano ba naman ang kakayahan ng driver para tumanggi? No? Hindi mo naman naintindihan halimbawa na Colorong yung gagawin mo. Biyahe ka pa rin po. Oo, so susunod ka. Kaya tama yung nasa JAW na wala kang accountability. Operator ang dapat managot. Ang problema na nga, yung implementation. No? Na hindi mo makakamit ang tamang pagpapatupad ng batas kung hindi ka lalapit kay Colonel Bosita. Hindi naman dapat ganon. Dapat ang itama sistema. Yes, po. Para hindi ka na maabala, pupunta ka sa office ni Colonel Bosita, tatawag ka. Yun yung gusto nating tuldukan. No? Ang problema lang talaga, hindi ganun kadali. No? Marami pang problema na sana loobin ng Diyos, suportahan tayo ng taong bayan, makaupo tayo sa Senado. Aminin natin ang totoo, pagka hindi tayo naluklok sa Senado, mahirapan tayong tumulong. Baka ang mangyari, makasuhan na naman ako, ano? Samantalang pag nasa posisyon ka, hindi naman tayo umaabuso. At tayo naman tumutulong base sa batas, no? Sabi nga nung iba, hindi ko napapangalanan, ako daw ay konsentidor, no? Tagapagtanggol daw ako ng kamote na driver at rider. Sabi ko naman doon sa iba, kaya ganun ang pananaw ng itong mga kritiko at nagpapakalat ng maling balita sa atin, isang dahilan. Itong mga ito hindi nalalaman yung tamang pagpapatupad ng batas. Kaya ang ginagawa nila, pag tumutulong tayo daw ay tagapagtanggol ng mga kamote driver, kamote riders, no? Sabi ko doon sa ating mga tropa, huwag na lang patulan. Kasi kaya nga sila wala sa posisyon dahil hindi marunong magpatupad ng batas. No? Kaya nga kung ang sigaw po, base doon sa comment section, pasok po kayo ng Colonel Kirubin.
panigurado na Ay, nako. itong mga manipulator. Yes. Pagka ano po kami ni Colonel Carubin sa Senado, by the way, sa mga kababayan natin, si Colonel Carubin, number 52 sa balota, ano? At ako, si Colonel Busita, number 12 sa balota. Pagka kami nakaupo sa Senado, mas lalakas ang pwersa natin. Tama po. Imagine, ngayon pa lang, sa Kongreso tayo, nakakatulong na tayo sa mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Ay kilala naman natin si Colonel Carubin na talagang barako, may disiplina at palaban. Yes po, matapang. Matapang, Paninindigan po. may paninindigan. Kaya nga nagtandem kami. Mahalaga rin na may kakampi, ano? Yes po. Yun nga po yung kinoment nila dito po, ang kaibigan tandem sa Senado. Yes. Yes. At ang deal ko naman sa taong bayan, pag nagtiwala at niloklok tayo sa Senado, pag hindi tayo nagtrabaho, pababayin tayo, bababa tayo. Sabi nga po, Pilipino kayo at lalaki kayong kausap. Yes, totoo naman. At hindi natin binibenta ang ating prinsipyo at paninindigan. Sabi ko nga doon sa mga kritiko at nagpapakalat ng maling balita, maghanap sila ng hearing sa Kongreso na naging bias ako. Naman. Wala akong natatandaan na naging bias ako. Kahit ang inimbestigan ay pulis, hindi ako naging bias. No? Yan naman, ano. At anyway, yung mga buzzers, ang pagkaintindi ko naman, yung iba dyan, bayaran kaya hindi natin dapat patulan. Ginagawa lang nilang hanap buhay. No? Sa totoo lang, mas nakakatulong pa nga yung mga dami na buzzer mo kasi mas lalong nag-i-engage yung... Hindi, ang inakatuwa ko naman, pag binanatan tayo ng buzzers, may mga kapatid tayong motorista, may mga kababayan tayo na nagtatanggol sa atin. Kaya hindi ko na lang pinapatulan. And pag kinumpute mo mathematically, no? Yes, Mathematically speaking, hindi pa nakaka 1% yung mga bumabati ko sa atin. wala po. Mathematics yan. Kaya sabi ko nga, doon sa mga buzzers, doon sa mga bayaran, dapat magbago na sila kasi dalawang klase lang ang tao, mabuti at masama. Pag hindi ka mabuti, masamang tao ka. At ako naniniwala, yung masasamang tao, may, may karma. Nagkatapusan din po. No? At habang hinihintay po namin yung lisensya ng ating kapatid na taga Davao na iniwanan ng asawa, no? Yun po, masakit na nangyari talaga. Alam mo, nangyari sa kanya po. Alam mo, hindi ko naman pinagtatanggol yung kanyang asawa. Yes po. Pero hindi mo rin masisi. Tama po kayo. Kasi kung hirap na hirap ka na sa buhay, gutom ka, walang makain. Hindi nakakabasag ang pagmamahal po. Ay, minsan yung pagmamahal na maggutuman siyan, no? Tama po. Malay mo, magkabalikan sila, no? Magagawan pa naman yung paraan niyan po. Lalo po Ay. yung makakabalik siya sa kanyang hanap buhay. Mahirap asahan yun. Mahirap asahan. Pero yun nga, ano? Ay nga pala, ano? Banggitin ko lang, baka akala nung iba ay ang ating isinusulong lang ay batas pang motorista, ano? Alam mo ba yung yung problema sa comfort rooms ng police station? Yes po. Apo. Marami na tayong nakita pero actual. 3 taon ko na yung sinisigaw yun, Yes po. sa Kongreso. Doon ko na-realize, kulang pa pala yung ating kapangyarihan, ano? Apo. Yes po. Bilyones naman ang pondo, pero walang nangyari. Tapos papansinin mo, nung bata pa ako, yung mga public school comfort rooms, ang dudumi, walang tubig. May pondo naman. Government hospitals, madudumi rin ang comfort rooms. Nasaan partner? Kailangan mo lang pumirap because you are the authorized representative. Yan. Pero ikaw mag-receive. Yes. Dahil ang binigyan ako ng authorization na mag-claim ang lisensya. At yung authorization mo is also part of our records here in Australia section. Yes, oo. We are going to release. Kasi naman, hindi naman tama na yung kapatid natin driver na taga Davao magbiyahe pa papunta dito. So of course, with the help of LTO, lalong-lalo na si Attorney Wendell, na nag-coordinate sila sa LTO Davao na doon na mag-process ng authorization, pati yung Euro assessment, no? Kaya ito pepermahan ko, no? Okay, wow. Salamat. Okay, ito na po ang card niya. Yan. Ballpen.
Brother, ito na yung iyong lisensya. Mamaya na. Okay. Yung dalawa, iwanan ko sa'yo. Iwanan mo na lang sa akin. Let's go. Iwanan ko sa... Ma'am, thank you ha. Hello. Thank you. Ali kayo, ayun, dalawa kayo. Yung dalawa, pinasingin ko na sa post. Approve na. Pinasingin ko lang. Wala na daw kasi yung hapon. Sige. Sabi ko, yung early as possible, ibigay ko sa kanya. Importante, resolve na. Sige, doon tayo. Ali kayo. Palampas, brother. Ang i-comply na lang ng dalawa is DRC, parang re-orientation yun. Atin, parang similar lang sa atin. orientation lang naman yan. Ano? Mag-provide sa TSD. Yung report. Okay. Sasamahan ko lang doon sa TSD para bukas pagbalik nila. Alam nila. Saan ba yung TSD? Masamahan ka tayo. Pasamahan mo na lang. Brother, sa tulong ni Attorney Wendell at Attorney Lance, yung problema nyo, resolve na. Approve na ni Asik Bigor Mendoza, LTO Chief. Pero alanganin na sa oras, sasamahan ko kayo sa Traffic Safety Division. Orientation, simple orientation lang. Yung kailangan ko na na for the Sen. Ani, Sir Abel. Tingnan ko lang. Inano siya namin ng 8 a.m. Kasi ang dami ng commitment validation. Sige. Ito yung sa kanya. So 8 a.m. Kanino ito? Kay, ano pangalan ito? Si Abragan. Si Abragan. Abragan. Sasamahan kita doon. Orientation. Itong isa. Hindi, sasamahan din. Hindi, bukas yan. Pero sasamahan niya para Para ma-orient ko lang doon siya pupunta bukas. Okay. Oo. Itong isa. Anong yung sinasabi ko? Yung isa Abragan po. Kayo po si Abragan. Tatawagan mo pa. Abragan. Hindi sumasunod sila. Sige po, ako na rin ko ang bahala dito. Sige. Ayusin natin. Tawagan tayo. Tawagan tayo dalawa. So, para hindi sayang oras, iwanan ko siya. I-assist ko lang to para kung saan. Ano? Salamat ha. Tawagan tayo. Okay, thank you. Diyan ka lang muna. Mrs., samahan mo mister mo, baka mawala. Si Attorney Wendell bahala sa inyo dyan. Partner, salamat ha. Okay. Ma'am Reds, tawagan lang. Thank you. Saan yung TSD? Samahan mo ako, pwede? Yes, dito. Una lang po. Sige, dito. Ma'am, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. Ma'am, endorse ko lang ito. I-off mo muna cellphone mo. Apo. Yan. Papasok, ma'am. Ay, po. Ma'am, ito, na-revoke ang lisensya, pero nai-appeal na namin. Okay, meron na pong ano. Yan. Oo, kasi malinaw kay ASEC, malinaw kay Executive Director at sa mga concerned staff. May problema doon sa ini-implement ng LTO. Yung Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10930. Okay. Yung demerit system. Yes, sir. Ibig sabihin po, ito ay biktima ng maling pagpapatupad ng batas at na-revoke ang lisensya. Unfortunately, required pa rin siya na magkaroon ng orientation ba, Ma'am Reds? DRC, ano yan? Orientation. So, babalik siya ma'am bukas. Okay po, sige, sir. In-endorse ko ma'am siya sa'yo kasi nga, babalikan natin, biktima lang siya ng maling implementation. Okay, sir, ang amin pong ano diyatin, ang concern natin, yung sa DRC niya. So, yung sa orientation. Orientation. So, doon lang tayo magpo-focus Yes. yung aming office. Yes. Okay. And then, Hawakan mo. tomorrow, pwede po niyan dalhin sa akin ito tomorrow para matandaan ko yung siya yung... Yes. Ma'am, thank you. Okay, you're welcome, sir. Nice meeting you, sir. Salamat po. Personal. Salamat. Gamit natin ng personal si Congressman. Salamat po. By the way, saan po kayo umuwi? Kayo pa po. Malayo-layo. Traffic. Yes, sir. Siyempre. Hindi. Nako, di sa Bibig pagkasakayin ka kasi alam na talagang... madaling araw, umaalis na kayo doon. Opo, 5 o'clock, sir. Tapos gabing-gabi ka na makarating sa bahay mo, no? Ganun po talaga. Sacrifice. Pero konting ano na lang, sir. Kasi... Konting tiyaga na lang. Ma'am, thank you, ha? Sige po. Nice meeting Kayo you, na sir. po bahala dito. Salamat po, Ma'am Reds. Sige. Dito lang po.
Okay, thank you. Ma'am, thank you ha. Sige po. Sir, nice meeting you. Kaya ko lang sinamahan, low moral to eh. Tagal nang walang hanap buhay. Oo. Ang masakit nito, ma'am, biktima siya ng problema na, alam mo, yung banggitin ko lang, may batas, Republic Act 10930. Dalawa lang, ma'am, ang intention ng batas na yon. One, pag 5 years ang lisensya mo, wala kang violation, entitled ka sa 10 years. Pangalawa, sinasabi doon na istriktuhan ng LTO ang pagbibigay ng lisensya. Halimbawa, nagkalisensya ako na may problema at halimbawa, ikaw ay kakontsaba ko, imbestigan tayo pareho, paparusahan tayo. Walang sinabi doon, mag-set ng demerit system at iba pa. Siya yung isa sa mga biktima. Salamat po. Sige po, sir. Ingat po kayo. Brother, thank you. Hi, sir. Hi, brother. Thank you, sir. Sa ating mga kababayan, ito po yung ating kapatid na driver from Davao. Yan. At okay na yung lisensya niya, bro. Madami sila eh. Davao City. Sir, transfer ko po kayo kay Congressman Busita. Meron pong ipabalita po sa inyo, sir. Brother Richard, good afternoon. Sir, maganda nga po, sir. Oo, yung lisensya mo, nandito na sa akin, hawak ko na. Opo, sir. Maraming thank you, sir. Oo, paparating ko na ito sa iyo, ano? Opo. Oo, at doon sa mga kababayan natin na na-revoke din ang lisensya, na biktima ng maling pagpapatupad ng batas, ay sabihan natin na magsadya lang o tumawag sa aking opisina. Huwag nang pumunta. No? Opo. Oo, at yun lang, binalita namin sa iyo. Opo. Okay. Maraming salamat, sir. Okay, may biyahe kaming Mindanao. Siguro, kung maaring ipadala ko ito sa iyo sa LBC or pag may biyahe ako, dalahin ko. Pero yung pinakamabilis, makakarating ito sa iyo. Okay? Opo, sir. Maraming thank you, sir. Okay, sige. Ingat. Ingat kayo, sir. Mabuhay. Okay, okay. Bye-bye. Bye-bye. So, sa mga kababayan natin, no, na mga na-revoke ang lisensya, katulad ni Brother Richard Go. No? Ba, Go, ano? Go. Baka kamag-anak po ito ni Senator Go. Akala ko ba No? registration ko? Hindi, kitang-kita naman Pilipino ito eh. Yes, sa ating mga kababayan na na-revoke ang lisensya, no? Dahil doon sa Republic Act 10930, Yes po. base po sa batas, wala kayong kasalanan. Tama po. Sapagkat dalawa lang ang binabanggit doon sa Republic Act 930. Number 1, kapag ang lisensya mo ay 5-year ang validity at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka ng 10 taong validity ng lisensya. Tama po. Ikalawang intention ng batas na yon ay sinasabi doon na maging maayos, stricto ang pagbibigay, pagkakaloob ng LTO ng lisensya. Halimbawa, Brother Matt, nagkalisensya ka na questionable, ikaw at ang kawani ng LTO ay iimbestigahan at kakasuhan, papatawan ng kaukulang parusa. Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyong demerits. Yes, po. Wala rin sinabi sa batas na outright revocation. Tama po. Kasi hindi makatao, hindi makatarungan. At higit sa lahat, paulit-ulit nating napapatunayan, marami tayong mga police enforcers, LTO officials na hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Lalo pa, yung mga local enforcers na iba't ibang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, Brother Matt, Yes po. maaring marami silang nabibiktima eh. Nagkaka-demerits. Apo. Pero sa pangkalahatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. At nag-submit tayo ng House Resolution sa Kongreso para maimbestigahan at may tama ito. Namang inabot po. Ang problema lamang, inabot ng recess, hindi na imbestigahan. Kaya, ganun ang sitwasyon. No? At paglilinaw sa ating mga kababayan, noong maupo si Secretary Bautista, si Asek Bigor Mendoza, LTO Chief and Executive Director Greg Pua, at itong mga kaibigan nating lawyers dito sa LTO, paglilinaw po, wala silang kasalanan sa usaping ito. Wala pa sila sa posisyon, problema na ito. At
na-discover lamang natin ito, Brother Matt. Yes, ko. Nitong huli lamang. At yun nga, at kasama natin itong inaaksyonan. At sa ating mga kababayan, nakakalungkot po na napakarami nating mga kababayan ang biktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito base sa implementing rules and regulations. Ang masakit po nito, yung driver na may violations, pinagmulta na ng malaking halaga. Yes po. Tapos kapag na-meet yung demerits na sinet ng LTO, outright revocation. So napagmulta na, dinagdagang pamparusa. At hindi lamang yung drivers, hindi lamang mga drivers na biktima dito ang napaparusahan, pati buong pamilya. No? Yes, ay lalo pa kung driver ka, wala ka namang alam na ibang hanap buhay. Kaya talagang napakabigat po nito. Sobrang bigat. Ito po ay ilan lamang sa mga problema na kinakarap ng mga kababayan nating motorista. At paglilinaw po, ito pong ginagawa nating pagtulong sa mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Hindi po ito trabaho ng congressman. At kung naman tayo po ay maluklok sa Senado, ipagpapatuloy natin ito, hindi rin ito trabaho ng senador. Pero, ang tanong, kung hindi natin sila tutulungan, sino ang tutulong sa kanila? Yun lamang po ang malaking katanungan doon. At ito naman ay, kung malalim nating susuriin, Brother Matt, Yes, ko. hindi pa rin ito lihis sa ating mandato. Bakit? Usaping batas ito eh. Hindi rin naman tama na gawa ng batas, hindi na nalalaman kung naipapatupad ng tama ang batas. Kaya po, bagamat ito ay hindi trabaho ng congressman o hindi trabaho ng senador, ay ito po ay bibigyan pa rin natin ng pansin sapagkat kawaawa ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kami naman po, Colonel Busita, at ang aking mga kasama ay hindi mapapagod para tumulong at maglingkod sa inyo. Ang nakakatuwa nga nito, dito sa aking pagkandidato bilang senador, ay katandian po natin si Colonel Kerubin, number 52 sa balota. At ako po ay number 12 sa balota. Kung magtitiwala po ang ating mga kababayan, iluklok po ninyo kami sa Senado. At kami naman po ay subok na. Hindi namin ibinebenta ang aming prinsipyo at paninindigan. Lagi naming higit na pinapahalagaan ang taong bayan. Yan po ay walang kasinungalingan. At gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, pasensya po kung mali ako. Taong bayan ang magtutulak ng pagbabago sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Tama na po, magsuri na tayo. Tama na ang lokohan, tama na ang mga kasinungalingan. Magsuri po tayo, maniwala po kayo. Walang ibang magpapabago sa kinabukasan ng ating bayan kundi kayo na mga botante. Huwag na po tayong magpaloko. Ano po? At ito naman po ang ipapangako ko sa inyo. Maglilingkod pa rin ako ng tama, walang pinipili at walang kinikilingan. At halimbawa naman po, nabigo kayo sa aking performance, usapang Pilipino, pababain po ninyo ako sa Senado at susunod po ako sa inyo. Marami po tayong nakitang problema na dapat solusyonan. Ang kailangan lamang po, posisyon at dedikasyon. Yun lamang po, sa mga susunod na mga araw, baka po mapag-usapan natin ano ba yung mga plataforma ni Colonel Kerubin and Colonel Busita. Muli, mabuhay po tayong lahat, mag-iingat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. God bless po, mabuhay. Na pinahahalagahan, ngunit iba ang sistemang nakasanayang tila ba inaagawan ng ilalaman ng plato na dapat para sa pamilya na nag-aabang. Huling walang basihan kundi ang makapal lamang sa mga taong hanga di mabuhay lang ng marangal. Pero wag kang mag-alala dahil may kakampi ka. Basta nasa tama, asahan mo nandito siya. Para sa'yo anumang oras ipaglalaban ka niya. Siya si Colonel Busita, ang senador para sa nandito na si Colonel Busita, senador ng mga motorista. Nandito na si Colonel